Ang pagguho ng lupa sa tabing dagat ng Candelaria, Zambales kamakailan, problema na rin pala sa iba pang mga baybayin ng bansa, kabilang ang Malaparaisong Beach ng Boracay. Ano nga ba ang sanhi nito? Yan ang balitang hatid ni Isay Reyes. Ikinagulat ng marami ang pagguhong ito sa tabing dagat ng Barangay Uwakon sa Candelaria, Zambales nitong Hunyo 22. Akala ng ilan may sinkhole sa lugar. Pero matapos ang pag-aaral, sinabi ng Mines and Geosciences Bureau o MGB ng DNR na ang uka ay dahil sa coastal erosion. Ito yung pagguho na nagsisimula sa ilalim na bahagi ng baybayin na apektado ng pag-akyat baba ng mga alon tuwing low tide at high tide. Maging sa ibang baybayin, may mga kalintulad din daw na problema. Tulad sa Boracay kung saan may coastal erosion din daw na nagaganap. Ayon naman yan sa isang marine geology professor mula sa Marine Science Institute ng University of the Philippines. Sa halip na pagguho, pagpunta naman ang buhangin sa dagat na nangyayari raw sa sikat na Paradise Island. Katunayan mula 1993, aabot na sa 40 metro o katumbas ng mahigit 130 talampakan ang lawak ng beach erosion sa Boracay. Dahil daw ito sa pagkasira ng coral reefs, pagbabago ng klima at posibleng pinalalala pa ng dumaraming instruktura sa baybayin ng Boracay. Sa Santa Ilocos Sur naman, inirekomenda na ang paglilikas sa mga pamilyang malapit sa dagat sa coastal barangay na Magsaysay. Dahil naman yan sa nawawala na raw nitong shoreline, dahilan upang patuloy na umaabante ang tubig at malapit na sa kalsada. Balak na raw patayuan ng seawall ang baybayin at may mga gagamitin na ng materyales. Pero wala raw pondo para simulan ang konstruksyon nito. Kasama ang Santa Ilocos Sur sa mga lugar na namemeligro dahil sa coastal erosion na natukoy ng MGB. Kabilang din diyan ang Buguwe at Apari sa Cagayan, Aringay at Bawang sa La Union, Lorente, Samar at Washington sa Aklan. Ang pinaka-worst effect ng coastal erosion ay mauubos yung ating kalupaan. Yung mga komunidad na sa tabi ng dagat ay nalalagay sila sa panganib. Kailangan silang ilikas. Bumubuo na raw ang ehensya ng geohazard map para alamin ang mga partikular na lugar na madaling tamaan ng coastal erosion. Nakikipagtulungan na rin ito sa mga LGU para maglunsad ng mga proyektong posibleng makapigil dito. Malaking tulong sa isang local government kung magkaroon tayo ng mga reforestation project sa dagat. Ito yung tinatawag natin ng mga mangroves. Kasi yung mga mangroves, kahit pa paano, nababawasan nila yung wave energy na lumilika ng coastal erosion. Isay Reyes, GMA News.